pen. Takbuhan na. Isang masayang araw po. Nakahanda na po ang ating mga pang-deliver. Ayan, nakasakay na po sa ating pick-up. Kaya tatakbo na po tayo habang basang-basa pa po sila para hindi po masyadong indain ng init. At dito sa unang part po ng ating biyahe ay kakaunti ang masisilungan. So tuloy na po tayo at magdi-deliver ulit tayo kay Ka-Farmer. Paakyat na po tayo sa Lechonan. Namamasyal ang mga gansa. Ngayon ko lang po nakitang nakalabas ang mga gansa sa kanilang pen. Yun, takbuhan na. Gansa ni Ka-Farmer nakalabas dito ngayon. So berta po ako, i-atras natin dun sa babaan. Dito na po tayo sa Lechonan, kapwesto na sasakyan. Tumatawag lang po ng makakasama si Rambo. Nung pagdating ko po ay nagwawalis na siya. Yan lang po si Rambo, tumatawag ng mga makakasama. At malinis na po ang mga kulungan, kaya nagpa-deliver na uli si Ka-Farmer. Ito po yatang mga ito ay pinagpapahinga. Kaya dito muna sa may likod ang kanyang pinaglalagyan at malinis na rin po. Malinis na po dito sa farm. Yung mga baboy lang ang magiging residente. So buksan ko lang po yung likod ng Mazda at kalasin ko po yung tali para pagdating nila Rambo, diretso na po ang aming diskarga. Naibaba na po natin yung mga kolong-kolong. Lagi pong una itong maliit pagbababa at yan po, usong-usong dun sa mas malaking kolong-kolong. At doon naman ang lagay sa wakas na kulungan. So mga 30 kilos po itong mga dala natin. May isang maliit na 27. So ganyan lang po ang sistema nila. Pagbukas po ng pintuan ng kulungan, itatapat lang po yung ating kolong-kolong naman. At i-guide na po palabas yung mga dala nating baboy. Magsasalubong lang yung pintuan para hindi sila makalabas. At itataboy lang galing doon sa kabila. Ito po tayo. Hanapit may barugbog na ito. Palis kayo ni. Kapapulay na. Ganang kadali mo. Yan yung sa buto. Setan lang kaya rin. Na? Oo. Lalong pasakin. Adag na? One pin. Utang ka na sing-sing. Hindi sa luwal ba? Tabitan mo yun. Yan. Alis mo ba ang kay babo? Yan. Po. Ganun siya na. Yan. Magsusunuran na. Balik. Nasa na buto. Ni,
Higi. Dito may barbog eh. Yan. Buldit. Matras yan. Awa, pitakalan na. Pwede. Ano yung suntong yung kataw? Ito ang lalang, buldet. Ito ang lalang. So, ayun po. Na-transfer na yung 8. Pag magbiyahe po kasi 5 ang laman nitong malaki at 3 po ang nakakarga dito naman sa mas maliit na kolong-kolong. So, ayan po, nakapag-deliver na ulit tayo. Hintayin ko na lang ang uling tawag ni Ka-Farmer kung kailan ulit tayo magdadala. Nakapaghatid na po tayo kay Ka-Farmer, kaya itong unang pen natin, -8 uli. Kaya 35 na lang po ang laman ng pen na ito. Ito po, kumpleto pa sila, 45 heads. At ito pong mga bagong walay natin, kumpleto pa rin sila, 35 heads naman po ang mga ito. Ayan po, ang ating mga pinakahuling iwinalay. Nandun po sa may likod, yung kanilang mga kasamahan niyan, kaya hindi kita rito sa unahan. Ito naman yung ating mga batang biik na 2 weeks pa. Tuturukan ko na rin po ng hog cholera. Tapos ibabalik ko sa pen para po mas maaga na ang magiging bigay natin ng hog cholera vaccine. Hindi na po masasabay sa stress ng weaning. At yung dulo po, wala nang biik doon, ay nakuha na ring masabugan ng apog na hinahaluan po ng asin. Ang area pong yan ay roughly 1,200 to 1,500 square meters. Wala naman po kami talagang pansukat, kaya nagsusukat lang po kami gamit yung mga mesh wire at ine-estimate namin na 1,200 to 1,500 square meters po ang ating nababakuran. Ito pong areang ito na yun nga, between 1,200 to 1,500 square meters, ang nagamit po namin ay 7 sako ng 40 kilos na na apog. So halos ganun po ang nagiging gamit namin sa pagsabog. Estimated na ni Lito at ni Mariano, sila po ang madalas magsabog, yung kapal ng coverage na gusto ko sa kanilang pagsasabog ng apog. Kaya yan po, itong buong original pen natin, nasabugan po, 7 sako po na 40 kilos. Ang nagamit pong asin doon ay mga 10 kilo. Kasi po yung isang planggana, linalagyan lang nila ng 2 dakot na asin. Tapos punong-puno po ng apog yon. Hahaluin nila at saka po isasabog. Yan po, iwanan natin ng ilang araw na ganyan yan. Andito pa po ang ating mga inahin na pinagwalayan na. Wala naman po kasi kaming nakikitang masamang epekto sa ating alaga pag nalalakaran o dilatan man po nila yung apog. Ako rin po wala namang makitang dahilan para alisin ko pa muna sila bago ko sabugan, kasi po ang apog ay mostly limestone powder po yan. So ang limestone naman po, calcium lang halos ang kanyang content. Kaya po hindi na namin inaalis, sinasabugan po namin ng ganyan. Pero lang po, pag talagang pagpapahingahin na po yung lupa, so itatawid po namin muna yung mga alaga
at saka po namin sasabugan. Yan po ang ating mga alaga na mamahinga sa silong ng akasya. At yun nga po, tulad po nung isang yon, medyo maliit po ang ginamit naming dumalaga noon na inahin na yan. Kaya lang po, maganda naman ang naging performance niyan. Tulad po ni Pipilay-Pilay, siyam po ang naging anak, nabuhay niya po lahat yon. Nung malalaki na lang po na meron kaming ilang na disgrasya. Ito pong pena to, kaya ganyang inunahan na namin ng pagsabog kagad ng apog. Mataas po ang ating mortality sa biik dito. May malalaki na po na namamatay. Hindi ko po sure dahil hindi na kami nagne-necropsy kung tama pa rin po ng ASF yon. Kasi po yung mga dati nating nakakulong dito ay yung mga inahin nga po ay pinatay na namin nung may tamaan ng ASF. Pero may nag-survive nga po tayo dito na 20 plus na mga biik. At kasama po dyan si Puti na napili yung mga babae po, 10 yata yun o 11 na pinili namin, itinabi at ginawa po nating dumalaga. Pero yung pong mga inahin ay pinatay naming lahat noon. Nakakaawa naman pong patayin yung mahigit 100 biik. Kaya hinayaan po namin sila. At yan nga po, kasama po si Puti sa mga survivor. So baka po may remnants pa ng sakit ang areang ito. Kaya lang po, malamang na yung ating mga alaga ay nagkaroon na rin po ng some sort of immunity. Kaya po nakapag-survive sila. Kaya siguro po maliban lang kung hihina ang resistensya ay nagsusurvive na. At yung iba po pag tinamaan ay namamatay. Kaya po tuloy-tuloy ang ating paghahanap ng solusyon kung ano ang magandang gawin para po may iwas pa natin sa ASF ang ating mga alaga. Kaya nga po nagsangkap tayo ng homemade probiotic kasi po masyadong prohibitive kung gagamit tayo ng commercially available na lumalabas po. Ang pinakamura ay nasa 700 pesos per liter. Gagamit po tayo ng mahigit 30 liters a week. So yun lang po ay mahigit 20,000 na ang ating magiging output. So isip ko po, mas magandang dalhin sa pagkain ang ganong kalaking halaga kaysa po sa feed additive lang na pre o probiotic. Kaya po yan, tuloy-tuloy po tayong gagawa ng ating homemade probiotic at dadagdagan na po natin ang bigay sa ating mga alaga. Dito naman po, nasa 120 plus po ang ating biik dito. Meron po tayong mortality mga 10 yata sa areang ito. Kaya po sinisikap namin na mas maisaayos ang ating mga kulungan. Unti-unti po ay gagawa pa tayo ng ibang mga pamamaraan para po mas mapabuti ang lagay ng ating mga alaga. So yan po muna ang update. Dugtungan ko po uli ang ating video pag may iba uli kaming gawain pa dito sa farm. Yan po, pag tuyo na ang damo, papastol na ang ating mga kambing at tupa. Sa tupa po, nakahiram na ako ng bulugan. Kaya siyam po ang tupa natin ngayon dito sa farm. 8 po yung ating babae at may isang bulugan. Yan po sila. Pinalabas na. Ayan, dyan po ang kanilang magiging grazing area. Sama-sama lang po.
Kaya lang itong aming mga tinanim na malunggay ay nadadali rin nila. Kahit na pausbong-usbong pa lang po yung mga dahon, binabanatan na nila. Akala ko po pag maraming damo, hindi na nila papansinin yung malunggay. Yan. Ito po yung ating taniman ng napir at maluwag pa naman po yung tawid ng mga talahib na ito. So binibigyan po sila namin ng mga 2 oras para mangain ng maigi dito sa labasan. Yan po, maluwag naman po ang kanilang grazing area dito. May bakod naman po sa gawiroon kaya hindi sila masyadong lalayo. At dito naman po sa kabila ay may sapa. Kaya hindi rin po sila makakatawid. Pero maya't maya po, may lumalabas, isakinda Lito, Mar, or Jonel para silipin po na hindi masyadong lumalayo rin. So yan po ang ating sistema naman ng pagpapastol ng mga tupa at kambing. Balik po tayo sa loob ng farm. Ito naman po ang ating mga huling pinakastahan na grupo. Ang atin pong 4 na QB at 6 na Pampanga Native dito sa Sampaloc Pen. Yan po. Puro babae na po ang ating naiwan dito. Gawa ng si 30 po ay itinawid na natin sa kabila para makasama ni Kay. So si Kay po ang huling makakastahan ni 30 para sa cycle na ito. At kami naman po ay mag-aayos-ayos na ng ating mga kulungan para po sa susunod ay hindi na natin masyadong ipinapasyal ang ating mga bulugan. Ihahanda na po namin ang magiging permanent station ng ating mga bulugan. Kasama po yung mga buluganin natin na by January po or February ay pwede nang gamitin. Gawa po ng Mayborn ang mga iyon. So pagdating po ng December ay magpipitong buwan na sila. Kaya next year po ay pwede na natin gamitin 9 months old na po. So yan po, bigay ng damo sa baboy. Nanghihingi rin po ang ating mga kambing. Yun, sunod kayo. Namulot po muna. Yung mga laglag, pag napansin nilang may nakalagay na doon sa kanilang kainan, ayun po. So yan lang po ang kanilang feeding tray. Silipin naman po natin si Third at si Kay dun sa kanilang kulungan. Dito na po tayo sa rabbitry, kung nasaan ang ating mga bibisitahing baboy. At ito po ang ating mga guard dog. Nakasalubong kaagad. So, yung pong ating dalawang gagawing dumalaga, yan, napalipat po uli ng pwesto. Patawid-tawid po ang mga ito para malinisan natin ang rabbitry. Sila na po ang bahala sa mga sukal. Ito po yung ating dalawang gagawing dumalaga na galing po sa Candelaria. Ito po naman ang ating mga breeders, si Mr. Third
at si Miss Kay. Ha? Kay? Third? Hmm? So yan po. Mapuprove na natin kung kamusta ang performance na ibibigay ni Miss Kay at ni Mr. 30. No? So yan po. Bago ang area ni Third. Mr. Third. Trabaho ka maigi, ha? Mahaba pahinga mo niyan. 3 buwan kang mapapahinga niyan. Ito po ang ating breeding area. Pag naalis ko na po si Third dito, ang bala ko ay ipasok yung 2 gagawin nating dumalaga para ma-acquaint po sila kay Kay. Maluwag naman po ang lugar na ito. Total po, magsa-summer na yan. Hindi naman po talaga magsa-summer pero patigil na po ang ulan at may El Nino daw. So hindi na po namin magiging problema ang damo dito sa rabbit tree. So yung 2 po ay papasok dito. Makakasama nila si Miss Kay. Isip ko naman po kasi ay hindi aawayin ni Miss Kay yung 2 at mabait at malambing naman po ang baboy na ito. Kaya lang po, aalisin ko muna si Third para po siguradong wala tayong unwanted breeding and pregnancy. Dahil bata pa po yung mga yon, hindi pa po dapat makastahan. Ako pa rin, ganun pa rin po ang suggestion ko na paabutin nyo na po ng 8 months at the least. Kung makakapaghintay po kayo at magna 9 months kayo, pwede rin po. Lalo na kung medyo maliit yung inyong mga alaga. Kasi po, pag maaga masyado ang breeding, hindi rin po maganda sa katawan ng ating mga magiging inahin. So yan po ang aking sharing for today. Maraming salamat po sa inyong laging pagsama. Please share, like, and subscribe.